Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Welcome sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Sa programang ito, tunay natin napapatunayan na kapag alam mo ang batas, may laban ka. Kaya tutok na dito lang sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Maraming salamat po sa Cayetano in Action with Boy Abunda dahil sa tulong po nila napag-ayos po ang problema namin mga pamilya. Tayo narito po sa Tanong ng Pilipino Viral Videos Edition. Pero ngayon po, isang viral post ang ating tatalakayin. Narito po, tingnan natin. Kasama po natin si Atty. Bernadette, Atty. Matt. Narito ang tanong ng Pilipino. Una, kung pinilit silang bumalik agad sa trabaho, kahit delikado pa, anong batas ang nalalabag ng kumpanya? Well, Tito Boy, meron kasi tayong occupational health and safety standards. So, kung ang tanong kasi, kung delikado pa ba, marami siyang factors eh. So, for example, nag-earthquake, di ba? Evacuate kayo, syempre follow yung procedure. And then usually yan, papacheck nila sa engineer eh, kung safe yung building and everything, kung may structural damage. So, no question about it, habang nag-earthquake, kailangan mo mag-evacuate. Hindi kayo pwede pag-stay para ituloy yung trabaho. Diba? On that point, hindi ka na pwedeng pilitin mag-work. Pero once na nakababa na kayo, and then meron ng naging assessment, meron ng determination na safe yung building, no damages, you can resume your work, pwede kayong umakyat na. May kakaibang sensitivity ang problemang ito. Hindi man from the legal perspective, but doesn't it make sense na ang concern ng employer ay umuwi muna kayo and make sure that your families are safe or make sure you are safe actually. Yeah, that's a Diba? good point. No. Oo. So, pwede rin kasi nating ihalo yung, kumbaga, yung personal take mo eh. Oo. If you really believe na may imminent danger pa, like hindi ka komportable na umakyat muna or tumuloy sa work kasi feeling mo like baka may earthquakes pa na susunod, and like yun, aftershocks. Oo. Diba? I guess hindi ka naman pwede pilitin eh ng employer to go back kung talagang feeling mo may danger sa sarili mo eh. Diba? Tulad nga ng sabi ni Kuya Alan before, naghahanap buhay tayo, hindi nagbubuwis buhay. Tama. Diba? Oo. Kasi halimbawa, pag nagka-earthquake, can you actually measure the trauma? Can you actually measure the trauma of each one? Yeah. Or the fear? So palagay ko, again from a layman's point of view, let's go to what makes sense. Let's go to the second tanong ng bayan. Ano ang halimbawa, pero labag ba ito sa batas muna? Depende doon sa mga factors. May DOLE advisory kasi, 2022 siya. Ang context niya is for natural disasters and other similar calamities. Okay. So in that advisory kasi, kung merong a threat to your or danger to your life dahil nga may calamity, hindi ka na pwede i-force to go to work or to go back. Pwede bang parusahan yung mga employers na gano'n? Yes, you can report Pwede. it. Sa DOLE usually kasi violation niya ng labor standards eh. So part ng standards is yung safety ng employees. Okay. Ano ang pwedeng gawin ng mga empleyado kung pinagbantaan silang hihinga ng notice to explain o tanggalan ng bonus kung umalis sila sa trabaho matapos ang lindol? That's a violation, Kuya Boy, ng Labor Code. So, again, sa Labor Code, pwede silang magreklamo mismo sa... Merong hotline ng DOLE eh. So, immediately after that, they can call the DOLE hotline and notify them of the violation. Ang ginagawa naman ng DOLE usually is they conduct inspection
nag-actual inspection sila dun sa establishment if there's a violation of the occupational safety and health laws. So, from there, if there is an adverse labor inspection finding, minsan nagpapataw sila ng suspension of operations until mag-comply si establishment. Pagpapatuloy ho natin ang komentaryo, ang paghingi sa ating mga experts, sa ating mga abogado ng kanilang mga opinion kung ano ang legal implications dito sa mga viral stories. At hindi rin ho tayo titigil sa pagkomentaryo from a non-lawyer point of view sa ating mga nararamdaman. Maraming salamat. Sige So po. kung abangan niyo po ang ilang pang mga viral videos na ating tatalakayin at pag-uusapan at ang mga katanungang legal tungkol sa mga videos na ito. Dito lamang po sa Tanong ng Pilipino sa Cayetano in Action. Ngayong gabi, dalawang payo ang ihahatid sa ating payong kapatid. Isang anak na piniling gamitin ang apelyido ng ina. Nahihirapang ipabago ang birth certificate niya dahil pinagpapasapasahan siya ng mga pinagtatanungang ahensya. Kaya lalapit na siya kay Kuya Alan para humingi ng legal na payo. Sa Bulacan naman, isang ina ang nangakong ipapaampon sa mag-asawang taga-Caloocan ang pinagbubuntis niyang bata. Pero bigla itong umurong nang siya ay makapanganak. May karapatan ba ang mag-asawang bawiin ang mga ginastos sa kanya? Isang nurse mula sa Cordillera ang ginamit ang sariling karanasan sa mental health para tulungan ang iba, mula sa pag-rescue ng taong grasa hanggang sa pagbubuo ng mga support group para sa mga may karamdaman. Pakinggan natin ang kanyang kwento sa Salamat. Isang ama, aktor, nurse at asawa. Ibabahagi kung paano niya nabubuo ang kanyang pagkakakilanlan sa gitna ng lahat ng papel na ginagampanan niya. Alamin ang kanyang kwento sa Aba, Ask Boy Abunda. Kailan nagiging peke ang isang produkto? May laban ka ba pag ninakaw ang iyong kanta? At pwede bang ebidensya ang mga screenshot? Sasagutin ang lahat ng yan ng ating mga abogado sa attorney. Yes or no? At handa na ba ang inyong barangay? Rumuronda ang Team CIA with BA para magpasaya at mamigay ng papremyo sa Alan Pia Pit. Lahat ng yan dito kung saan ang pangalan ay karapatan at ang katotohanan ay katarungan. Cayetano in Action with Boy Abunda.